Hello everyone, welcome back. Again, I'm Mami Lance and welcome to our YouTube channel. So today, katulad ng na-mention ko sa last video, wala muna tayo ulit kwentong nanay ngayon dahil wala pa tayong entries. Wala pa nagsisend ng stories, mom stories sa atin for now. So today, ang gusto kong i-share sa inyo ay yung life ko dito sa UK as a dependent and housewife, stay-at-home mom. Yes, I'm a stay-at-home mom here in UK. But before anything else, diba last video sabi ko gusto kong ayusin yung lighting at saka yung kung gaano ko yung distance ko sa camera. Nag-fail pa rin ako. So, pinanood ko yung video ko last day, yung second video ko about sa disrespect. Mas maliwanag pa, so failed pa rin. Hindi ko alam kung bakit nagbabago yung lighting niya kapag na-upload na sa YouTube kasi pag pinapanood ko naman sa cellphone ko, okay naman yung lights. Sobrang hina ng light ko today. Parang hindi naman masyadong maliwanag yung face ko at medyo lumayo na rin ako sa camera. So, as I was saying, ang pag-uusapan natin ngayon ay living in UK as a dependent and stay-at-home mom. So first, bakit hindi ako nag-work? Actually, sa Philippines pa lang, hindi na talaga ako nagtatrabaho. Stay-at-home mom na talaga ako. Nasa Philippines pa lang. So, si husband yung work, ganon. Pero, may maliit akong pinagkakakitaan dati sa Philippines. So, nag-ano ko, ukay-ukay. Doon ako kumikita ng konti para wala lang. Para lang may pagkaabalahan din habang nasa bahay. Kasi ang anak ko ngayon ay 11 years old na. So umalis kami ng Philippines nung siya ay 9 years old. Kung ikaw ay katulad ko na stay-at-home mom at nasa UK, pwede ka pa rin kumita. Yes, possible na kumita ang isang stay-at-home mom sa UK. So ano nga ba yung mga pinagkakakitaan ko? Ang pinakauna kong pinagkakitaan talaga dito ay online selling. Wala akong puhunan doon. Nung nag-umpisa ako mag-online sell, hindi ko maalala kung kailan ako nag-start. Siguro mga few months nung dumating kami. Nag-umpisa na akong mag-sell. Ano yung mga binibenta ko at saan ako nagbenta? Ang mga una kong binenta ay yung mga used clothing namin na hindi ko na ginagamit kasi may mga nabitbit akong damit dito sa UK na hindi ka pala mapapakinabangan dahil iba yung weather talaga nila. So, binenta ko yun at ang pinakaunang platform na ginamit ko ay Vinted. It's very, very beginner friendly and very seller and buyer friendly. Doon din ako bumibili ng second-hand items like clothes or kung ano man, gamit sa bahay. Sa Vinted. Walang walang fee para mag-join. You just have to download it, and create an account. Yan. Kung gusto mo magbenta, pwede ka na mag-post agad. Madali siyang sundan. At kung gusto mo rin naman bumili, madali din. Pwede ka makipagtawaran. Tayo mga Filipinos, magaling tayo makipagtawaran, di ba? So, it's convenient siyang gamitin. Easy to use. At doon ako pinakaunang kumita. Second, na-discover ko na rin ang, pero parang recently lang yata ako dito sa account na to, eBay. Sa eBay, nagbebenta na rin ako. Siguro mga last year lang ako nag-start sa eBay, magbenta. Same. Kung ano yung mga gamit sa bahay, na hindi ko na ginagamit, na hindi na namin ginagamit ang family ko. Yung mga damit na hindi na rin namin ginagamit. Lahat yun, dun ko pinopost. Pinopost ko na sabay sa eBay at saka sa Vinted. So, kapag medyo tumagal-tagal ka naman na mapupulsuhan mo naman ako ano yung bumibenta sa Vinted at kung ano yung bumibenta sa eBay. Diba? So, from there, you can start. Actually, dapat may uumpisahan kaming isang business ng husband ko. Dahil, ipopost dapat namin siya sa isa pang hindi ko maalala kung ano yung account na yon. Pero hindi namin siya nagawa kasi parang may bayad yung sa app na yon para makapag-create ka ng seller's account. I forgot kung ano yung
ano na yun. Pero, nag-print kasi kami, laser printing. So, bumili kami ng maliit na printer, laser printer. So, kung may mga ganun kayong skill, may mga ganun kayong talent, you can also do that. Yung mga personalized items, medyo mabenta yan dito. Lalo na kung affordable. Isa pa sa mga pinagkakakitaan ko ay yung ukay-ukay pa rin. Hindi ko siya binitawan. Up until now, ay gumagana yung ukay-ukay namin. Dahil sa help ng pinsan ko, may pinsan ako sa Philippines na ganun din yung ginagawang side hustle. So sabi ko, pwede ko siyang ma-tap para magbenta on my behalf. Tapos hati kami sa kikitain. May percentage lang ako. Tapos, meron din siya. So, lahat yun, hindi ko ginagastos yung money na yun na kinikita ko. Konti lang naman siya. But it still helps a lot if you want to save. Kasi, lahat yun nakaimbak lang sa GCash o kaya sa Philippine Bank. Dito sa UK, marami namang opportunities if you really want to work. But me and my husband, we decided na kung ano yung dynamics namin sa Philippines, yun yung dynamics namin dito rin sa UK. Pero bakit nga ba hindi ako nag-work? Nabanggit ko kanina na meron na kaming 11-year-old son, isa pa lang ang aming anak. Sa mga nangyayari dito sa UK, mas na-affirm kami na dapat may isang tao na tutok sa pagpapalaki ng bata. Iba ang kultura sa Philippines, iba ang culture dito sa UK. So, mas pinili namin na tutukan ang pagpapalaki at pag-aaral ng nag-iisa naming anak. And kung Lord willing, madagdagan pa sana kami ng isa pa. Sumasapat ba ang kita ni husband? Yes. But that's for another topic. So, hindi ko muna i-discuss dito yung about sa money, yung about sa savings, ganyan sa sweldo, and whatnot. So, mag-focus muna ako dito sa life ko as a stay-at-home mom, independent. So, 3 years na kami dito sa UK. And kung may mga ilan lang nagtatanong kung worth it ba na lumipat ng UK. Most of people naman na nag-abroad, sasabihin nilang yes, diba? Na worth it naman talaga. Kasi mas malaki naman talaga ang susweldohin mo kapag nasa ibang bansa ka. Aside from the monetary benefit, as a parent, as a mom, sobrang worth it ng paglipat namin sa UK because of education. Parang alam naman ng lahat na isa ang UK sa may magandang education system. Isa sa may pinakamagandang quality ng education sa buong mundo. And to have it, hindi naman siya free, but to have it at an affordable price, super, super worth it. Yung quality ng mga international schools sa Philippines na magbabayad ka ng hundreds of thousands to millions, ganong klase din ang quality ng education na makukuha mo dito without paying that hefty amount. Wala kaming tuition dito. So, my son is already in year 7. So, pumasok siya dito ng year 4. Pero yung year 4 niya kasi ay saglit lang. Dahil huli na rin nung nakakuha kami ng space para sa kanya. I'll discuss yung pagkuha ng school dito sa susunod ko ring mga videos. So now, ang anak namin ay nasa year 7 na. Dito siya nagtapos ng primary. So, year 4, nasaglitan niyang year 4. Year 5, year 6, dito niya natapos. And now, nasa secondary school na siya. And ang gastos lang talaga namin ay uniform. May list na ibibigay ang school ko ano yung mga kailangan niyong bilhin. So, parang mga konting gamit lang naman like pens, calculator, yung mga ganyang protractor, yan. School uniform, shoes, bag, baon, yan. So, dati pinapabaunan namin siya pero dahil nagbibinata, nasa bigger school na, meron siyang account, meron siyang sariling account na nilalagyan na lang ng allowance ng daddy niya para kapag bibili siya ng food ng meal sa school, yun na lang yung itatap niya. So, automatic na mababayaran na yung kakainin niya.
Another reason why I think na worthy ang pagpili namin sa UK ay travel. Yes. Ang dali, ang mura, ang sarap mag-travel kapag nandito ka sa UK or any European country. Kasi magkakadikit lang sila halos, di ba? So, mura lang siya at madali. Mabilis. Ang dami mong pwedeng countries na puntahan in one go. Like, for example, kami, ang pinakaunang country na napuntahan namin, aside dito sa England, nasa England kami ngayon, ay Scotland. So, nag-bus lang kami. Kasi nga, magkadugtong lang sila. So, parang na-visit mo na si England, na-visit mo na rin si Scotland. Ang sunod namin naging travel ay yung Balkan trip namin. So, yung Balkan trip namin ay 3 countries ang napuntahan namin agad. Albania, Montenegro, and Macedonia. So, sobrang dali lang din kasi nagda-drive ka lang sa mga border. So, pwede ko rin i-discuss sa susunod yan kung paano nyo gagawin yung ganyan travel. So, kung nasa UK kayo, sobrang mura. Pero syempre, hindi naman lahat ay positive lang. So, may ilang cons akong naiisip. But I think ang isa na lang siguro or dalawa na sasabihin kong cons ay yung alam na rin ng maraming tao. So first cons ay sobrang mahal. So kung may business kayo, for example, sa Philippines at gusto nyo pa rin mag-UK, go lang. Pero hanggat maaari, huwag nyo bitawan yung negosyo na meron kayo. Kung makakapagbigay pa rin ito ng income sa inyo kahit papaano para makapag-save, go ahead. Take the opportunity. Kasi hindi naman lahat ng tao na bibigyan ng opportunity na magtrabaho sa mga ganitong klase ng bansa. And another thing na hindi ko naisip na magiging malaking factor pala talaga ay weather. Lagi lang sinasabi na bago kami dumating dito, marami na ako nababasa talaga na weather, ang pangit, hindi maganda, ganyan. Noong una, hindi ko siya gaanong iniintindi kasi parang makaka-apekto ba yung weather sa'yo? Diba? May ganun akong question dati. But when I experienced it myself, yes, napakalaking factor ng weather. Napakalaking factor ng liwanag ng araw sa magiging mood ng tao. Diba? Sa health ng tao. Natumira na kami dito sa UK. Mas na-appreciate ko ang importance ng sunlight, ng sunshine, ng sun in general. Kasi tayo sa Philippines, diba? Saganang-sagana tayo sa liwanag ng araw. Sobrang init naman sa atin. Pero dito, medyo madamot ang liwanag ng araw. Kaya na-appreciate ko yung mga panahon na sumisikat talaga ang araw. Katulad ngayon, kahapon magandang sunny day kahapon. So, kahit papaano meron kaming sunshine. Ngayon, wala talaga. Kanina naghatid ako sa anak ko, umuulan. Tapos ngayon, makulimlim pa rin. Yung kulimlim nila dito, parang sa Philippines, parang may darating na bagyo. Parang ganon yung feels. Tapos ang lamig na. So, obvious naman, ang lamig na, kaya nakaganta na ako. Para tipid sa heater. So, in general, it's okay. It's worth it. As a mom, as a dependent, as a stay-at-home mom, yes, worth it ang paglipat namin dito. May plano ba kaming mag-settle for good? Short answer is no. Wala kaming planong mag-settle for good. Ako personally, wala talaga akong plano na tumira sa ibang bansa. Kung ako lang, hindi talaga ako titira sa ibang bansa. Gusto kong nagta-travel, yes. But living, working, hindi ko siya pinangarap. Pero dahil nga may dumating na opportunity sa husband ko, and he wants to try it, I said yes. Para na rin sa education ng anak namin. Dahil hindi rin naman lahat ng bata na bibigyan ng opportunity na makapag-aral sa bansa na may napakagandang education system. So, I said yes. Pero, sa ngayon, wala kaming plano na magstay for good. Nasa Philippines pa rin ang home. Nasa Philippines pa rin ang heart namin. And yes, we are aware of the things happening sa bansa. We pray for it.
na sana dumating yung panahon na tayo naman yung umangat. Bansa naman natin yung umangat. And also, we would like to ask for prayers sa lahat ng nasalanta, lahat ng naging victim na recent typhoon, lalo na sa Cebu. We've seen the videos, we've seen the photos, gaano ka-severe. Gusto sabi, my heart breaks for my fellow Filipinos talaga. At sana manalo tayo sa mga laban natin. Extending our prayers sa aming mga kababayan dyan. Stay safe and let's look after each other. Kung may maitutulong tayo, let's help. Kung prayers ang kaya nating ialay, let's offer our prayers. Again, sa mga gustong mag-share ng kanilang mom's stories, we already have a Facebook group where you can post your stories, and we also have Reddit na. Pwede nyo na rin i-post yan doon. Nag-start na ako mag-post doon ng mga past videos natin para ma-access na rin ng iba kung sakaling hindi sila napapadpad pa dito sa ating channel. Again, sa lahat po ng nanood ng videos ko, maraming salamat. I appreciate it. At sa mga mommies naman po na gustong mag-send ng kanilang stories, mag-share ng kanilang pinagdadaanan, I'll post the links sa description box. See you on our next chikahan. Thank you again. Bye!